Isang maligayang bagong taon sa ating lahat and welcome to our first day-by-day Jesus celebration of the year. Tunay nga na isang malaking karangalan at kaligayahan na ating simulan ng ating taon na puno ng pasasalamat with thanksgiving in our hearts and full of praises to our Lord. And let's all rise as we sing at ating batiin ang bawat isa. Truly, it is a blessing to be among God's wonderful people. Let us all bow our heads in prayer. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat sa patuloy niyong pagbibigay ng kalakasan sa amin. That you have been faithful through the years, Lord God, and that you have sustained us with your love, with your grace and your mercy, Father. Aming Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa inyong kabutihan na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng buhay, ng kapayapaan, O Diyos. Kaya ganun na lamang, Panginoon, na sa sandaling ito, wala kaming ibang ninanais kundi maitaas kayo sa aming buhay, sa aming puso, makita ang inyong pagmamahal. As we lift you up, as we praise you, Father, naway kayo po ang maging sentro ng lahat, Panginoon. May be in the center of our hearts, in the center of this worship, Father God. At patuloy kayo ang maging sentro sa taon na ito, Panginoon. To you we give all the praise, all the glory, and all the honor. This is our prayer in Jesus' name. The first Sunday of the year, and let's start the day by thanking Him for the past year. And together, let us praise the Lord. For the Bible says that everything that has breath, praise the Lord. We have all the reasons to praise Him for. Thank you, Jesus. Praise in the valley, praise on the
pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Kayo, Jesus, ang aking sandigan, hindi niyo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig niyo, Jesus, inyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Buhay ko lang purihin ka, buhay ko na sa inyo'y sumamba. Wala nang iba na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa inyo'y sumamba. Wala nang iba na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, kataas-taasan Diyos. Aming manilikha, aming Ama. Salamat po sa buong taon na nagdaan sa aming buhay. Salamat dahil kayo lamang, Panginoon, ang aming nakasama. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Sa taong ito, Panginoon, ang tanging hiling lamang ay patuloy na gabay at pagmamahal ng inyong anak na si Jesus. Pagkat siya lamang, Panginoon, ang sapat sa amin. Siya lamang, wala nang iba. Si Kristo po ay sapat sa aming buhay. Sa aking paglalakbay sa buhay na ito, may isang bagay sa puso'y aking natanto. Kahit anong hirap ang dinaranas ko, ang katiyakan sa aking di naglalaho. Ang bawat hakbang
sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kayo'y aming pupurihin. Sa buong mundo'y aming aawitin. Dakila ang inyong katapatan, pag-ibig niyo'y walang Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan niyo'y matibay ng sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay malay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan ikahon. Pag-ibig niyo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka, O Purihin, purihin, sambahin ang kataasan Diyos. Papuri sa kataasan. Kayo lamang, Panginoon, ang aming sinasamba sa bulwagang ito. Kayo lamang, aming Ama, ang aming pinasasalamatan, sinasamba at pinapupurihan sa lugar na ito. Panginoon, sa umagang ito, kayo po ang aming maging tagapagsalita. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng mga katuruan para sa amin. Gamitin niyo po, Panginoon, ang inyong lingkod sa pagbahagi ng mensahe niyo po para sa amin. Ito po ang aming dalangin. Sa ni Jesus. Luke 4:1, 14 to 21. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. He went to Nazareth, and he went into the synagogue, stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, and to proclaim the year of the Lord's favor." He began by saying to them, "Today, this scripture is fulfilled in your hearing." In other words, the year of the Lord's favor, the new period, the new age of grace starts now, according to what Jesus proclaimed.
Immediately, we find a lesson. Stop postponing Jesus' given liberation by treating Scripture as past or future tense. Sinabi ni Jesus, today, this happens right at your hearing. Ngayon na, effective na ang year of the Lord's favor. Hindi ito nakaraan, hindi ito hinaharap, it's an ever-present reality. The new age of grace. Salamat po, Panginoon, dahil sa declaration na ito ng iyong anak na si Jesus, na noon pa man ay nagsimula na upon His declaration, the year of your favor. Turuan niyo po kami unawain ng malalim na kahulugan ito at tanggalin namin ang mga pambulag sa aming mata para isipin ito ay past or future and not present. Teach us to benefit from the work of your Son, Jesus, and from the high mission and calling you have given Him to set us all free. In the name of Jesus, we pray and thank you, Father. Jesus reads Isaiah 61, but deliberately stops before a major word, which was in the original Isaiah verses, and that's the word, the year of the Lord's vengeance, or the word vengeance. Isaiah 61:2, the Spirit of the Sovereign Lord is on me, Jesus quotes, because the Lord has anointed me to proclaim the year of the Lord's favor. Then Jesus cancels the next line, which talks about vengeance. This textual skip is decisive. Hindi ito slip. Hindi ito nalimutan o nakaligtaan. This is a major statement from Jesus. What Jesus announces is not judgment postponed, but mercy activated for always. Favor now, present, active. Sa ulado ng kanyang mga listeners, yung verses na yon. Kaya siguradong hindi na kaligtaan nilang pansinin na walang inungkat si Jesus about vengeance, but only about favor. The year of the Lord's favor. Then Jesus says, today, this scripture has been fulfilled in your hearing. Now na. In other words, inaugurated by Jesus, the year of the Lord's favor is now permanent. A condition of reality marked by release instead of punishment. Yun ang tinanggal ni Jesus. Dumaan sa Jesus filter yung mga words na ito na kanyang binigkas. A condition of reality marked by restoration instead of exclusion and mercy instead of harshness. Kumambyo ang buong understanding of the will of the Father in heaven for people on earth in general, and at that time particularly for the Israelites who were under their traditions. Revolutionary ang reading na ito. Pag binabasa natin ngayon at paulit-ulit naririnig, parang manhid na tayo sa shocking effect nito. Pero sa original and first hearers, kagulagulantang ang sinabi ni Jesus. Jesus' year of the Lord's favor is a social reset, a reordering of relationships, of debts, dignity, and belonging. Jubilee, not as a periodic relief, but as a way of life. Structural, not seasonal mercy. Ano ba yung inuungkat na Jubilee na yon? Kasi every 50 years, may Jubilee year sa tradisyon ng mga Israelites. At yung Jubilee year na yon, lahat ng utang na hindi bayad, pinapatawad. Ang mga nakakulong for various reasons, pinapalaya. Ang mga rejected, puwera, tinatanggap muli sa lipunan, sa pamilya. It's a reset. Lahat magkakaroon uli ng zero reading. Yung mga utang na sabi maraming negative, according to their traditions, ay biglang burado. Lahat magkakaroon ng clean start. That is the year of the Lord's favor. But it happened only every 50 years. Kaya may mga tradisyon ng ibang religious teachings na may Jubilee year din sila.
na every 50 years may mga nangyayaring reset. Kanya-kanyang interpretation nun. Pero sabi ni Jesus, ito ay naganap na ngayon, nagsimula na, at hindi for only 1 year every 50 years, but now this is the new age of grace. Isang bagong kaayusan under which there would be an ongoing transaction between the Father in heaven and people on earth through Jesus. And it's going to be Jubilee for all time. Nawala ng power yung mga religious systems na siyang naghahawak ng franchise ng Jubilee year. Naging democratized, naging available to all. Isaiah 61:1, bakasin natin, landasin natin yung stages and phases of Jubilee. And remember, when you say Jubilee, reset. Zero reading, bayad lahat ang utang, lahat may bagong panimula, bagong buhay. The Spirit of the Sovereign Lord is on me because the Lord has anointed me. Yan yung kanilang binibikas-bikas for many, many, many ages in their tradition. Then look for one, enter Jesus. Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness. May pumasok na element dito. Sanay na tayo ang marinig dahil luma na sa tenga natin, pero sa bagong nakakarinig noon bago, the Holy Spirit is now suddenly factored into the equation. And Jesus came full of the Holy Spirit. And then Acts 2, 1-4, chain kasi ito dapat pagdugtong-dugtungin sa ating pangunawa. When the day of Pentecost came, they were all together in one place, meaning the Jesus believers. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. I underlined all of them kasi bago na naman yon. Lahat na lang, hindi lang yung leader, hindi lang yung prophet, hindi lang yung priest, hindi lang yung elite ng kanilang religious system. All were filled with the Holy Spirit. Can you imagine the revolutionary value of this democratization of heaven? All who were gathered were filled with the Holy Spirit. What began in the embodied life of Jesus and ministry of Jesus is now poured out upon the community. Nung binasa natin yung Luke 4, si Jesus yung full of the Spirit. And now that Jesus had gone back to the Father, Jesus sends the Holy Spirit and infills everyone with the same Spirit. The Spirit that was filling Jesus is now given to everyone present. Through the Spirit, His work is no longer localized, but shared, enacted, and continued by all. Nawala na yung exclusive priesthood ng religious elite. Nawala na yung exclusive franchise ng mga prophet. Napilas ang kortina ng templo from top to bottom nung si Jesus ay namatay sa krus. Ibig sabihin yung most holy place is already accessible to all, not only to the high priest. Pag pinagdugtong-dugtong natin mga kapatid, yung mga readings na yan, isang picture ang mabubuo. Ibinaba ni Jesus ang heaven to everyone, making the Spirit available to all, that now everybody receives the Spirit and also imparts and shares the Spirit with everyone else. Revelation is no longer restricted to a chosen few. It is shared with the whole community where all receive and all declare. Ano nangyari sa kasaysayan, sa religious history in the past 2,000 years? The religious powers that be got back that franchise and allocated it only to themselves
and returned the people to just becoming listeners and followers. Pero hindi yun ang ginawa ni Jesus, hindi yun ang original intent even of Pentecost. Pero alam natin na bumalik na naman sa religious elitism ang maraming mga grupo. Sinarili na naman ng mga so-called authorities ang mga kapangyarihan, ang mga revelation ng pagtuturo, samantalang ibinigay na sa lahat. At sinabi pa ni Jesus before that, now this happens right at your hearing. Natupad na ito. So ang dapat talaga sa natupad ay patuloy na ipatupad, pero binawi ng religious history ang democracy na ito sa spirituality dahil ginawa na namang exclusive to a few. Yan ang dapat natin unawain na ibinigay ni Jesus ang Jubilee, hindi lang sa isang taon, kundi sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Acts 2, 5-13, balik tayo doon sa pagdating ng Spirit sa Pentecost. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. Ito na naman, everybody was there. You know, the Jews were scattered all over the world because ng ibang bayan sila, lumipat sila, doon sila nag-establish sa mga buhay nila. Pero taon-taon, pag may pista sa Jerusalem, nag-uuwian na marami sa kanila. At ito yung setting ng Pentecost. Kaya lahat ng nakagather, mga Jews na nakakalat sa buong mundo, natipon sa Jerusalem, not accidentally, but by design. Because all of them will see this phenomenon of the Spirit being given by God to everyone. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard their own language being spoken. Dahil may kanya-kanya na sila mga wika sa mga bansa-bansang tinirhan nila at pinanggalingan para lang dumalo sa piyestang ito, may sarili-sarili na sila mga wikang itinuturing na yun na ang language nila. At ang pinagtaka nila, itong mga mananampalataya ni Jesus na napuspos ng Espiritu ay nagbigay sa kanila ng mensahe from heaven, the same message, but spoken in different language, in the actual language of the people who came from various places. Hindi ito gibberish. Hindi mga kung ano-ano mga salitang pinagdugtong-dugtong na letrang walang katuturan. Ito ay mga tunay na wika, na mga tunay na kultura ng bayan na pinanggalingan ng mga Hudyong nandun ngayon tagtitipon para sa pista. Kaya naiintindihan nila yung sinasabi ng mga disciples na ito, ng mga followers ni Jesus, spoken in their own various languages. One message, different media, iba-ibang wika. Amazed and perplexed, they ask one another, what does this mean? Aren't these people Galileans? Na kung tutuusin sa language natin ngayon, yung Galilean parang promdi. Hindi ba promdi ang mga ito? Bakit sophisticated sila? Why are they speaking the various languages of the world? Ang background naman nila, hindi naman sila ganun ka-educated. Acts 2, 14-21, dahil napagkamalan pa sila mga lasing, Peter stood up and addressed the crowd. This is what was spoken by the prophet Joel. Sabi niya, ba't kayo nagtataka? Di ba mga Hudyo kayo? Di ba sanay na sanay kayo sa scriptures, sa ulo nyo? Hindi nyo ba alam kung ano ang sinabi ni Joel na magaganap? At ito ngayon nagaganap according to what Joel said and according to how Joel said it. And Peter quotes the prophecy of Joel. In the last days, God says, I will pour out my Spirit on all people. Ayan na naman yung all. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my Spirit in those days, and they will prophesy. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. All daw. Again, revolutionary. Kasi sa culture na ito, where this was spoken, when this was spoken, male-dominated ang mga spiritual and religious ministries. Puro lalaki lang. At kadalasan, puro matatanda lang, walang bata. Sobrang exclusive. Tapos sabi ni Pedro, ba't kayo nagtataka?
Ito ang sinabi ni Joel. Darating ang panahon na babae at lalaki, bata at matanda, ay mapupuspos ng Espiritu. Mawawala ang exclusive religious elite. At sinabi pa, according to Joel, the last days. Now, the last days here means the closing phase of an old order. It doesn't mean the end of the world. Ang reading naman ng iba, end of the world. Uy, may nagtatangs na end of the world. Lagi nilang end of the world. Tuwing may mahuhulog na ipis, end of the world. Tuwing may ulap na dadaan, end of the world. 2,000 taon na yung end of the world na yan, ba't di nagaganap? Dahil ang tinutukoy na last days is the last days of the old order. The last days of religious dominance by a few. The last days of most of the people being oppressed by a few leaders. The last days of exclusive religiosity, because now it would be democratized. Magwawakas ang old order at darating ang new age of grace, of kindness, of love. Peter interprets a transition already underway. And as we have taken note, sons and daughters, young and old, men and women. So these are the last days of the old order. Now, hierarchy collapses. Sa declaration ni Jesus, nung siya nagsalita, at sa nagganap sa Pentecost na ininterpret ni Peter according to the words of the prophet Joel, nag-collapse ang religious hierarchy because now, access to heaven and the economy of God is democratized to include everyone, young and old, men and women, everyone. Sobrang kakaiba yun, kaya ayaw nila kay Peter, ayaw nila kay Jesus, kasi yung mga religious elite who are so entrenched, perched on their power benches, would now become irrelevant. Or at least they would become equal with everyone else. Ayaw nila nun. Ano ang New Age of Grace? Pag nadidinig yung New Age, huwag yung isipin yung mga hula-hula, mga hippie-hippie. Hindi yun. Kasi masyado nilang ginawang katatakutan yung word ng New Age. It's a New Age of God's grace. Not harshness, but grace. What happens? Hierarchy collapses. Access opens, forming an egalitarian, pantay-pantay community of shared gifts and discernment. Ang tunay na community ni Jesus, the Jesus community, the Jesus crowd, the Jesus church, if you wish to call it that, ay pantay-pantay. Hindi hierarchical, hindi pyramid ang power structure. Naging pyramid lang yan, naging imperial when Christianity became sponsored by the Roman Emperor and the Roman Empire, and therefore the governance of churches had become patterned after the governance of Imperial Rome. Pyramid, merong top emperor and then pababa yung mga power at ang mga tao nasa baba, nasa laylayan so-called. Hindi yun ang community ni Jesus. Yung community ni Jesus are these people, men and women, young and old, receiving the Spirit, sharing the Spirit, all of them sharing the love and the work. Pero binawi nga uli yan ng mga powerful people and powerful interests para ma-exclusive na naman sa kanila ang mga religious authority. So, ito ang sinabi ni Jesus, this is the year of the Lord's favor. It began with Jesus and was dramatically distributed at Pentecost. Dugtong-dugtong ang mga events na yan, hindi sila isolated. Jesus models this new dynamic and solidify the spirit of the new era. So Jesus solidifies it. John 8, 3-11, paano ipinakita, i-demonstrate, in-exhibit ni Jesus ang ibig sabihin ng New Age of Grace? Guro, ang babae ito'y nahuli sa aktong pangangalon niya. Ayon sa nasulat ng kautosan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi niyo? They put Jesus under a test. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita.
Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Kasi nag-aalis sa inyo mga tao. Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Itong dramatic event na ito, na ayaw i-emphasize ng mga super legalista kasi ayaw nila yung ramification of grace, ipinakita ni Jesus kung anong ibig sabihin niya, that the year of the Jubilee has started and it's now an ongoing system. The year of grace, the age of grace, the new age of God's favor and love. At paano ito ipinakita ni Jesus? Malinaw na hindi ipinatupad ni Jesus to the letter ang violence na nakasulat sa law. Pero, patuloy niyang ipinatupad ang godly and loving spirit of the law nung sinabi niyang, stop sinning. What is loving there? Kung married yung babae na yon, stop sinning against your husband. Kung married yung mga nakikipangalo niya sa kanya, sinabi ni Jesus, stop sinning against the spouses of those that contract you for services. In other words, be loving not only to yourself, not only to your partner in crime, but to everyone else involved in this story, to every stakeholder. So, hindi iniba ni Jesus ang moralidad. Sin is still sin, wrong is still wrong. But Jesus said, stop sinning. Patuloy niyang ipinatupad ang godly and loving spirit of the law, stop sinning, pero hindi niya tinupad to the letter, yung requirement ng letter of the law. Jesus re-aimed. Inilipat niya ang punteriya, inilipat niya ang tama ng law. And in some dramatic twists, even reversed the application of traditional text to attune the law to the love and grace of the previously unseen Father, who is only now revealed and made known through Jesus. Remember, sabi sa Scripture, no one has seen the Father except Jesus. Wala talagang nakaunawa ng tunay na kalooban ng Ama sa langit. Wala, kundi si Jesus. Kaya nga ipinadala si Jesus eh. Kasi kung nauunawaan naman ng mga tao ang Ama, iba't ipapadala si Jesus para ipaunawa ulit, di redundant. Hindi kasi nila talaga naunawa, nagagap ang tunay na diwa ng Ama sa langit. Jesus was sent to reveal the unrevealed Father, to make visible the heretofore unseen Father. At ngayon, nakikita, naririnig nila ang Ama sa pamamagitan ng ipinapakita at ipinaririnig ni Jesus. At ano ipinakita at ipinaririnig ni Jesus? Yes, masama, mali ang ganyang uri ng mga kasalanan, itigil yan, pero hindi niya ipinapatay, hindi niya ipinabato. The law was tempered through the filters of love and grace, and this is the Jubilee. Ang lahat ay nagkaroon ng bagong pasimula. Pagpapatawad, paglilinis, muling pagbubuo sa mga nasira at mga nagiba nilang puso at pagkatao. Sa Matthew 5, patuloy na paulit-ulit na sinabi ni Jesus, you have heard this, but I say that. You have heard that, but I say this. Jesus renewed revelation. Do not think that I have come to abolish the law. Sabi niya, I came to fulfill. But fulfill here, the Greek word for it here means to bring to intended purpose. When Jesus fulfills the law, hindi ibig sabihin na gagawin niya to the letter what it says, but now He fulfills its original intent. He fulfills, realizes, materializes its high meaning. Not the gutter level meaning, not only the literal, but very importantly, the essential and spiritual meaning. Now, this is not cancellation of moral law. Scripture is not abolished.
Its authority is lived differently. Jesus now interprets how to live differently under the authority of the spirit of morality. Not by external enforcement like pambabato, pananakot, pangkukulong, pangkakaladkad, pagkakadena. No, but through spirit-led discernment. That the spirit given to Jesus, that infilled him, the spirit given to everyone at Pentecost, is now given to everyone else so that internally they could process the meaning of morality and the meaning of God's transaction with humanity, so that all of that could be interpreted and applied in loving ways, in gracious ways, not in harsh and murderous and cruel ways. Yun ang Jubilee. Yun ang freedom. Yun ang kindness. Yun ang age of love and grace. Sadly, hindi yun nagpatuloy na buong buo after Jesus went back to the Father, kasi ibinalik ng mga religious powers yung powers unto them, and they went back to the old ways that Jesus came to change. Jesus completed and retuned Scripture to love. He replaced ritual with mercy, rule with rest. Kaya gano'n na lang emphasis ni Jesus sa rest. Hindi yung kasusunod mo sa rule, pagod ka na, gasgas ka na, ubus ka na, giba-giba ka na. No, rest. Ang dinala ni Jesus. Kasi pagod na pagod ang mga tao sa relihiyon. Allow Jesus to complete and re-aim inherited belief structures. Ano mga belief structures, ano mga beliefs ang na-inherit natin from anybody, from previous generation, from generations back? Allow Jesus to re-aim all of those inherited beliefs. Just like how He re-aimed yung sinabing, this woman must be stoned to death. Hindi niya sinabing, okay siya, okay magkasala, okay na maging adulteress. Pero ang ginawa ni Jesus, hindi okay na batuhin mo siya. Hindi okay na patayin mo siya. Kasi ikaw man, pag in-apply mo yung law na yan sa'yo, babatuhin mo rin ang sarili mo. Gusto mo ba yun? Kaya nga nag-aalis sa inyo mga tao kasi na-realize naman nila na makasalanan din sila at ayaw naman nilang mabato sila hanggang mamatay. So ba't sila mambabato ng kapwa makasalanan? This is the Jesus touch. Hindi iniba ang sense of right and wrong, pero iniba niya ang paraan na pag-handle natin sa ating kapwa-taong ating hinuhusgahan to be wrong, to be kulang. Jesusize, invento lang natin yung word. Resize, interpretation and application of Scripture. Kaya nga dumating si Jesus, salain sa Kanya ang lahat ng interpretation and application. Padaanin sa Kanya, i-resize sa size na ibigay ni Jesus ang interpretation and application of all Scripture. Kasi siya yung living Word. So dapat nasalain kay Jesus yung written Word kasi siya ang living Word, putting life and practical application into the ideas that are written. In other words, embody Jesus-ness. Gawin siyang totoong gumagalaw, buhay na katawan. Hindi lang isang ideya na lumulutang sa hangin. Measure faith by relief produced, not by control achieved. Madalas kasi mini-measure natin yung faith sa amount ng sakripisyo. Uy, may faith kasi magaling mag-sacrifice. Sa amount ng donation, uy, ang galing ng faith mo, sister, talagang nihulog mo lahat, pati hikaw. Sa amount ng pagpipigil sa sarili, kahit na hindi naman dapat, ang pumipigil lang pala, tradition, hindi naman ng Diyos. Madalas na sinusukat natin ang faith sa ganung mga pagdurusa, pagpapahirap, pagpapakasakit. No. But by Jesus' standard, measure faith by relief produced, by rest, by peace and relaxation that your ministration brings to people reached by your ministry. Okay, missionary ka, teacher ka, leader ka, yung mga naaabot mo, natuturuan mo, paano mo may-measurein
yung success ng spiritual work mo. Hindi sa kung paano mo sila ngayon nakokontrol. Hindi sa kung paano mo sila ngayon napapasukan ng donation. Hindi kung paano mo sila ngayon naigagapos. Kundi kung gaano karaming pahinga at kapayapaan ng loob ang nadulot mo sa kanila sa ministry mo. Gaano karaming rest and love of God through Jesus ang nadala mo. Hindi yung harshness of the Pharisees pa ang dinala mo. Hindi mabuti pa sana hindi ka na lang nagmisyon. Mabuti pa sana hindi ka na lang nagpagod with your religious work kung ang dala-dala mo lang ay Pharisees. Kaya ang tagumpay ng isang Jesus-based work is how much rest, how much relief, how much forgiveness, how much comfort and restoration do you bring to people? Jesus listens inwardly to the Most High and acts beyond literal law. Kasi yung literal law, pag sinunod mo, babatuhin mo nga hanggang mamatay. Pero yun ba ang in-implement ni Jesus? No. Ang in-implement niya yung essence, spirit of the law, the intention of the law, which is to promote love among everyone, to promote order in society, to promote fairness. Kaya sabi niya, sin no more. Huwag ka nang mangagaw ng asawa ng may asawa. Huwag ka nang magtaksil kung meron ka mang asawa o huwag mo silang hayaan magtaksil sa mga asawa nila. Hindi yan sikunonsinti ni Jesus. Sabi niya, sin no more. But hindi kita babatuhin. Rebuild your life on the premise that now you sin no more. Yun ang ministry ng mga tunay na nananalig kay Jesus. Hindi manghusga ng kapwa, manakit ng mga taong iba ang pananaw kaysa sayo. Kundi bigyan mo sila ng pagkakataong mag-reset, bigyan mo sila ng jubilee, ng pahinga, ng lugar para masuri ang sarili, maiayos at maiayon ayon sa kalooban ng Ama sa langit. Jesus listens inwardly to the Most High and acts beyond literal law, forgiving, healing even on a Sabbath, which the literal law prohibits, but which the Spirit of the law actually wants that you are able to rest. Pero hindi yung pagre-rest mo mismo ang pumagod na sa'yo dahil naging amo mo na yung concept of resting. Jesus was refining, redefining purity and justice. His authority flows from direct communion with the Father. So what do we do with that? Develop your own personal correspondence with the Most High. Kaya nga ibinigay yung Spirit sa lahat. Huwag kang tanong ng tanong, Pastor, pwede ko po bang gawin ito? Ano po bang magandang negosyo? Okay lang magtanong kung gusto mo ng additional information o kaya affirmation. Pero ibinigay din sa iyo ang Spirit na ibinigay din sa pastor, kay leader, kay teacher. Huwag kang laging umasa. Ano po ba kahulugan nito? Ba't di ka mag-isip? Bakit di ka magbulay-bulay? Yan ang nangyayari. Marami mga tao na aabuso ng mga religious leaders kasi iniaasa sa religious leaders ang lahat ng desisyon, lahat ng pasya, lahat ng pag-iisip. Ibinigay na nga sa lahat. Kaya mo dapat i-develop yan. Ano pong gagawin ko? Bakit? Wala ka mang isip. Mag-isip ka. Yung Bible na binabasa ko, binabasa mo rin. Yung Panginoon ko, Panginoon mo rin. Yung Spirit ko, Spirit mo rin. Ba't kailangan ka laging susunod-sunod sa iba para magtanong? Sinanay kasi tayong ganun. Anino lang ng mga leaders. Pero ibinigay na nga sa Pentecost ang Spirit to all. Dibdibin yung mga kapatid ang kahulugan nun. You are also responsible for your own personal growth. And you be responsible for decisions you make. Yung iba kasi tanong ng decision sa iba, para ako sa karing sisihan, iba ang masisi. Kailangan tayong marunong manindigan para sa ating mga alam at pinaniniwalaan. And now, when you have to apply Scripture in your life, especially in the lives of people who believe in you and in your leadership and in your teaching ministry, choose mercy-aligned interpretation over harm-producing literalism. Pag naging sobrang literal ka lang, legalistic about the verses that you have memorized, tendency mong pag-apply niyan, harm-producing, judgmental, harsh, cruel, unkind, nagpupwera, naghihiwalay, nanghihiya, kaya doon mo i-apply si Jesus. Hindi niya hiniya yung babae, hindi niya ipinwera, hindi niya giniba, hindi niya ipinapatay. Sinabihan niya, ayusin mo ang buhay mo, tigilan mo yung mali.
umuwi ka na. Ibig sabihin, start again. That is the ministry of Jesus. Pero para gibain mo, tapakan, sirain, hiyain, batuhin yung kapwa, ministry yun ng Pharisees, tiyakin mo lang kung kanino ka sumusunod. Access to grace opened at Pentecost. Let's note again that in the case of the woman caught in adultery, the law is quoted correctly by the accusers. Tama yung mga accusers sa kinote nila. The law of Moses requires that this woman be stoned to death. Hindi sila wrong. They were actually technically correct. The punishment they wanted is legally justified. That is what the law required. But, and that's a big but, Jesus listens deeper and writes something else on the ground. These people were appealing to the law carved in stone. Jesus writes on the ground with his own finger on dust. Ibig sabihin, flexible ang isinusulat sa dust. Pwede mong burahin, pwede mong ayusin. Hindi batong-bato na kahit na masama na, masakit na ang application, yun na yun pa rin ang i-apply mo. Napaka-interesting yung pagsusulat ni Jesus sa alikabok. Although hindi sinabi sa atin kung anong sinulat, pero nakita natin ang effect ng mga nakibasa sa sinusulat niya. Nag-uwian sila. Isa-isa nilang binitawan ang judgmental stones nila na dapat ay pamatay at pamukol sa kapwa. Inilaglag nila sa lupa on which Jesus was writing. They surrendered their stone to Jesus' dust. And to Jesus' writing on dust. At walang nag-judge sa kanila. Walang ngahas. Sino ba naman talaga ang mga ngahas mag-judge ng kapwa? Dibdibin mo lang yung sabi ni Jesus, o sige, mambato kayo, pero yung walang kasalanan ng mambato, yun lang ang dibdibin mo. Kung saan ka huhugot ng lakas ng loob na mambato ng kapwa. Kung ang requirement ni Jesus, dapat yun lang walang kasalanan ang mambato. Hindi sinabing walang ganitong type A ng kasalanan, pwede mong batuhin yung type 2 ng kasalanan. Basta't kasalanan, generic. Kasi may mga tao, pinipili lang nila yung kasalanan, galit na galit sila, pero may mga kasalanan, kinukonsinti nila. No, walang ganon. Walang color blindness. Jesus refuses violent legalism while calling for transformation. Talaga namang transformation ang dala ni Jesus, pagbabagong loob, pagbabagong buhay, pagbabago ng espiritu, pero hindi niya ginamit yung legalistic violence sa transformation na dinadala niya. Gusto niya yung tao magbago hindi dahil takot sa law, hindi dahil takot mabato, hindi dahil takot mapag-usapan, takot matiwalag, takot na mapagalitan, kundi dahil yung spirit na nasa kalooban niya, ang siya na ngayong nagtuturo sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. So gumagawa siya ng tama, itinatama niya ang kanyang buhay, hindi dahil sa takot sa iba, kundi dahil yun na ngayon ang bumubukal sa kanyang puso. Kalinisan, kabutihan, pag-ibig sa kapwa at sa sarili. Yun ang tunay na transformation na dala ni Jesus. Yung kahit wala nagbabantay, kahit hindi ka mabibisto ng iba, patuloy mo pa rin gagawin. Kasi yun ka na talaga. Hindi lang dahil napipilitan ka sa takot. Sabi ni Jesus sa kanya, I do not condemn you. Go. Get on with life. Get a life. Make your own life. I will not end your life here with your mistake. Go. Stop doing this mistake and begin again. At yan dapat ang New Year's resolution. Hindi kung ano-ano. Pagbabagong loob. At sabi ni Jesus, and sin no more. Very firmly, very clearly, Jesus called sin, sin. Without sounding judgmental and harsh and cruel. Hindi niya kinompromise what is right. Pero Jesus softened the landing to save the feelings, the dignity, the personhood of the sinner. Sin is still sin, but the sinner is not stoned and is instead sent home, sent to restoration.
Yan dapat ang ministry natin. Dahil lahat tayo ngayon ay may access to the Spirit. Ipinangako yan sa lahat, hindi lang sa few. Matthew 5:17, I did not come to abolish the law, but to fulfill. Now, ang dapat maintindihan kahulugan nun is fulfillment. How did Jesus fulfill it? Jesus fulfilled the intention of the law, but not the letter that is harsh when applied to other people at other times, other places, and other contexts. In other words, na Jesus filter ang letter of the law. Na fulfill ang spirit of the law. Law becomes and ends in love. Not in harshness, not in cruelty, not in divisions, not in murder, but in love. Na Jesus plan ang dating religious structure. Siyempre, dapat naman may epekto si Jesus. Dahil ba't pa siya dumating kung pareho lang ang lahat at mananatiling tulad lang ng dati? Meron talagang iniba. Hindi yung sense of morality, but the way we interpret and apply laws, especially governing our pakikipagkapwa with fellow sinners. Now, back to Pentecost. Dumating ang Spirit, ipinaliwanag ni Pedro, ito yung sinasabi ni Joel, narinig ng mga tao ang mensahe ng Spirit. Hindi naman sinabi sa atin ng text kung ano yung sinabi ng Spirit Pero narinig nila in their own languages, and sabi sa Acts 2:37, they were cut to the heart. Tinablag talaga sila sa kaloob-looban. Revelation moves from spectacle to conscience. Mula sa isang napakalaking outward spectacle, ugong, apoy, tongues, ang naging bunga, nagkaroon ng conviction sila sa kanilang kalooban. At yan dapat ang bunga ng gawa ng Espiritu sa atin. Hindi lang yung humanga ka, ay ang ganda, o natakot ka, o ano, kundi nagkaroon ka ng inner conviction. Especially towards pagbabagong loob. The Spirit doesn't only speak, the Spirit indwells. Kaya sa heart sila tinablan. Ano ang talab sa puso natin? Ang lahat ng ating mga pinagagagawa. John 14:26, sabi ni Jesus, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Anong ibig sabihin nun? Ang alam nyo ngayon ay hindi pa complete, hindi pa permanent, hindi pa perfect. Darating pa ang Spirit at unti-unti kayong gagabayan, aakayin at liliwanagan para unti-unti nyong lubos na maunawa kung ano talaga ang gusto ng Ama na iparating sa inyo. So dapat bukas ang isip at puso ng tao sa ongoing revelation, sa ongoing instruction and teaching and refinement coming from the Father through the Spirit. Hindi yung kung ano yung narinig mo noon, yun ang minemorya mo, yun na, wala nang iibahin, wala nang babaguhin. Napaka-unbending mo na and you are unmoved by any impulse of the Holy Spirit. Si Jesus ang may sabi, madadagdagan pa ang pag-unawa nyo. Ipapaalala pa sa inyo ang maraming mga bagay. Ibig sabihin yung kaalaman ng mga mananampalataya nung panahon na yun ay hindi pa complete, hindi pa solid. So hindi mo dapat ilaban ng gera yan lagi na itong alam ko, dapat ito, wala nang maiiba. You are continuously open to be taught, to be guided. Only a fool does not change his mind. Hindi ko muna unang mamugad sa iyong isip ang isang ideya, yun na forever ang isipin mo. Kung dapat yan, nag-i-improve, nag-grow. John 16:12-13, sabi ni Jesus sa mga disciples, I have much more to say to you, more than you can now bear. Dami ko pang gustong ituro sa inyo, pero higit yun sa kaya niyong madala at matanggap sa oras na ito. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. What is Jesus saying here? Revelation is living, relational, progressive.
Huwag kang sobrang dogmatic dyan na yung nakabisa mo nung grade 1, yun na forever na lang ang alam mo. Kailangan nakabukas ang iyong isip sa patuloy na pag-aaral, patuloy na kaliwanagan, patuloy na transformation of our understanding of the divine and how to translate into daily life the high ideals taught to us by the Father through Jesus. The year of the Lord's favor means this. God does not speak only from scrolls, but also from awakened lives. Kaya nga, living word. The word is cut not only on stone, written not only on pages, but by the Spirit directly into people's hearts. Yan ang laman ng Pentecost, ng Acts chapter 2. We appreciate mostly the phenomenon, the fire, the wind, the tongues, forgetting the deep essence of what it means. That now the Father, through the Spirit, speaks to the heart directly. Kaya huwag natin i-neglect yung ganong understanding. Noong pa man, sinabi na, I will put my law within them, and I will write it on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. Can you imagine, as early as Jeremiah, sinasabi na, isusulat ko ang aking batas sa puso mismo ng mga tao. So hindi nila laging kailangang malimit ng nakasulat sa papel, sa bato, at sa tradition, at kung ano-ano. Kasi diretso ako magpapahayag sa mga tao. This is the age of grace, of God's favor. This is the Jubilee. Nangyayari na ba ito sa sarili-sarili natin mga buhay? O nakaasa lang tayo lagi sa kung ano na yung nakaugalian, nakasanayan, at sinasabi ng authorities? 2 Corinthians 3:3, you show that you are a letter from Christ. So here is a contest among documents. Siyempre, sino ang authoritative, alin ang totoo, alin ang tama. Pero sabi ni Pablo sa mga mananampalataya, kayo mismo ang patunay that you are a letter from Christ, not from anybody else. Written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Sa ganito kasing panahon, nag-aagaw-agawan na yung mga tao ng, ano ba talagang authority? Ano dapat natin sundin? Yung nakasulat, yung tradisyon, o yung mga bagong ipinapahayag sa atin ng Espiritu? Sabi ni Paul, kayo mismo ang patunay. Kayo ang sulat mismo ng Diyos. Written not with ink, but with the Spirit of the living Word, not on tablets of stone, but on tablets of the human hearts. Pakalimiin natin ang kahulugan nun. Do not treat revelation as finished or controlled by others. Listen for the Spirit where mercy restores, burdens are lifted, and dignity returns. Isa yan na pruweba na work ng Spirit ang nagaganap. The call is not to chase novelty. Huwag mag-imbento ng un-Jesus theologies. At gusto ko itong bigyan ng diin. Hindi ibig sabihin na ang Spirit will guide us outside of the usual traditional sources, iimbento na tayo ng sari-saring guni-guni, sari-saring mga doktrina. Paano mo malalaman kung tinatawag natin, led ako ng Spirit, may inireveal sa akin ng God? Paano mo malalaman? May test dapat. How does it compare with Jesus-ness? How will it be based on the teachings of Jesus? Alam mo, sister, sinabi sa akin ng Panginoon, ibibigay mo sa akin ang house and lot mo. Parang, bakit hindi naman sinabi sa akin yan ni Jesus? Sa'yo lang. Bakit parang lugi ako sa transaction na yan? Ipapalugi ba ako ni Jesus? So, may test. Kasi yung mga sobrang spirit-led ako, guni-guni na ang mga sinasabi nila, lalo kung self-serving, lalo kung nakakabuti para sa kanila, pero hindi naman sa iba. So, suriin nyo rin. Hindi ko mo sinabi natin, the age of the Spirit gives revelation directly to people, itatanggapin nyo, kahit ano na lang ang mga kabulastugan na sinasabi ng kapwa natin. Dapat suriin din at ibase sa written teachings of Jesus. Yun ang test. Dapat may protection din tayo sa kanya-kanyang claim ng kung sino-sino na kinausap sila ng Diyos. Kinausap ako ng Diyos, tutulungan mo rin ako. Ba't ikaw lang kinausap? Dapat sana ako kinausap kasi akong tutulong di ba? Parang nakakaduda-duda yata yung usapan nyo na yan ng Diyos.
Huwag tayong magpadala sa ganung mga guni-guni. We are open to the leading of the Spirit. May mga safeguard yan, meron. May mga limits yan, merong safe ground. And that is the Jesus filter. What did Jesus say about this? And even if Jesus did not specifically talk about this topic, what would he say based on the essence and spirit of what he has already said? Dapat may ganung pamantayan. And very importantly, when led by the Spirit and we claim it, do not sanitize what is, by Jesus, morally corrupt. Sabi ni Jesus sa babae, sin no more. Wrong pa rin yun, kahit hindi niya ipinabato. So, let's not sanitize what by Jesus' standards is really not clean. Huwag natin gawin si Jesus na excuse to justify wrongdoing. Do not saint the devil. Do not twist Jesus' morality to suit oneself. And do not abuse inspiration or revelation. Do not mistake revelation for guni-guni or guni-guni for revelation. The call is not to chase novelty, exoticness, doctrinal circus, but to participate responsibly in living revelation anchored in Jesus' ethic of love and mercy. Let me emphasize that. If we're going to claim leading by the Spirit, personal revelation, it must be anchored strongly in the Jesus ethic of love and mercy. Yun ang test. Test every insight by love, freedom, and rest. Itatanong mo, is this revelation, is this reading and interpretation loving or hateful? Is it liberating or controlling? Is it restful or kapagod? Doon pa lang malalaman mo kung anchored on Jesus-ness. The year of the Lord's favor begins when revelation moves from guarded text to shared, Spirit-led life, turning law into love, authority into access, and belief into embodied release. Ang pananalig kay Jesus sa Ama na ipinakilala ni Jesus, ang bunga dapat ay kalayaan, kapahingahan, relaxation, peace, and love. Anything outside of this, be suspicious. Dumating si Jesus to give us a full life, to set the prisoners free, and to give people rest. Tulungan niyo po kami, Ama, na bigyan ng malalim na kahulugan ang bagong taon, ang bagong year of Jubilee, or ang Jubilee forever. Teach us to appreciate your intention, Father, to bring your love to us through Jesus, to put that under grace, and to enable us to rest and to evolve into spiritual beings that are in your image. Gamitin namin ng makakabuluhan ang bawat pagkakataon, bawat celebration sa buhay na magmuni-muni, pag-isipan kung ano ang kahulugan sa aming personal, practical daily lives ng inyong mga katuruan through your Son, Jesus. Pansamantala tayong manahimik, mga kapatid, pagbulay-bulayan ang kahulugan ng Jubilee, ng freedom, ng reset brought by Jesus to our lives. Be with the Lord. Listen for very spiritual and practical and personal applications from the Spirit who was given at Pentecost and has been freely given to all of us. Kayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po dahil sa araw-araw na aming buhay, kami ay nabubuhay sa inyong pag-ibig. Patuloy kaming dumadalangin na kami turuan at palalahanan na ang pag-ibig na nagmumula sa inyo ay maipadama namin ng hindi nagtatangi at hindi namimili. And today, Lord,
As we come before you with our offerings, we are reminded of our constant need for you in our lives. You are our provider, our sustainer, and our strength. Without you, we are nothing. Transforms our hearts to be generous stewards, reflecting your giving nature. May these gifts be a symbol of our independence on you. Bless these gifts and bless the givers. In Jesus' name we pray. Salita nyo ay palaganapin.
Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang The New Age of Grace. Mamayang 10 a.m. Jesus Celebration po, ibabahagi ni Kuya Ed ang mensaheng may pamagat na The Way of Life, a New Year Review. Ngayon naman po, inihilingan natin na ang ating mga kapatiran na first-time attendees, guests at mga balikbayan na tumayo upang kayo po ay aming makilala. Nagagalak po kami na kayo aming makasama sa umagang ito. Pagkatapos po ng ating pagtitipon-tipon ay magkita-kita tayo sa lobby. Sasamahan po kayo ng ating mga usherettes sa Day by Day Mabuhay Lounge. Tayo po ay magsama-sama sa Grand Bulwagan ng Panginoon one Sunday every month. Sa iba pong mga linggo at maging sa ibang mga araw, tayo po ay inaanyayahang dumalo sa ating mga mini bulwagan worship gatherings. Maaari po tayong kumuha ng kopya ng mga detalye at schedules ng mga mini bulwagan sa ating paglabas. Join a day-by-day sambahay, a weekly gathering in a home for small group Jesus study and fellowship. Inaanyayahan din ang lahat sa ating online day-by-day peer groups at kaliwanagan classes. Experience the joy of being connected with your fellow believers. Para sa mga schedule, bisitahin lamang natin ang ating mga sambahay at education ministry table sa lobby. Para naman po sa ating mga kabataan na 12 years old and below, mayroon po tayong online children's Bible class tuwing Sabado. Para sa mga detalye, bisitahin natin ang Children's Bible Class table sa lobby. At para naman po sa mga updated schedules ng ating gawain, bisitahin po natin ang ating official day-by-day Facebook page, Day by Day Jesus Ministries. At magkita-kita po tayong muli sa ating Jesus Celebration sa February 1, 2026, dito sa Bulwagan ng Panginoon, PICC. Para sa mga balitang day by day, panoorin po natin ito. Noong December 21, muling nagtanghal ang ating Kaloob Philippine Music and Dance Ministry. Ipinamalas nila ang likas na ganda ng ating kultura sa pagsasaintablado ng musika, sayaw, at awit ng kalooban. Kanilang itinampok dito ang ilan sa mga musika, Sasabukan kayo namin ng mga bulaklak. sayaw, Ay magsayaw, ihog ko ng tinikli. Tulad ng sayaw ng lolo't lola natin. at awit. Kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay, sa linis ng layo, doon manirahan. Taga-bukid man may gintong kawan. Mula sa ating mga kanayunan na nagsisilbing sagisag ng pagmamahal at pagdiriwang sa araw-araw na pamumuhay. Maligayang bagong taon, kapatirang Day by Day. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa mga pahina ng 2025. Your love and mercy help us to reach us this far. Sa simula po ng new chapter ng 2026, we proclaim the year of the Lord's favor, and we ask your divine intervention in our lives. Let the meaning of Jubilee be in our heart, and the Holy Spirit be active in our lives, so we can change us from glory to glory. And because of the curtain has been torn apart, we can directly talk to you. We bring you every concern we cannot fix and every burden we cannot carry alone, and ask you to step in our affairs with wisdom and power. Fight the battles we cannot see clearly and protect us from the traps that we would never recognize in our own understanding. Lord, if fear has been speaking loudly,
silence it with your truth. If anxiety has been draining our strength, replace it with peace. If temptation has been putting at our attention, strengthen my heart, our heart to choose what honors you. If sickness affects our bodies, our loved ones, and friends, let your healing hands touch it, and let your small voice tell us, be still and know that I am God. And if financial challenges comes our way, assure us that you are our provider and will supply our needs according to your riches in glory in Jesus. If problem arises, help us to be part of a solution and a conduit of love and compassion. Renew our minds, Lord, and teach us to think in a way agrees with your word. Lord, help us to live every day in your full armor as it's stated in Ephesians 6. We praise you in advance for the victory you will give, and we thank you for the working in our ways we cannot see yet. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig, and help us to sin no more. Be glorified forever, King Jesus. Thank you for hearing our prayers and for staying near with us with love and mercy in Jesus' name. The Lord be with you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen.